So, check. Sumampun niyo ako sa panalangin. Manaming Diyos na nasa langit, salamat kayo po sa inyo dahil sila namang malaking pribileyo magsalo-salo sa inyong salita. Parangalan niyo ang inyong pangalan, Panginoon. Pagpahayag ng mga katotohanan galing sa inyo. Ibuhin niyo bawat isa na salupunan niya at maintindihan namin ang katotohanan. Ito'y nagiging pagkain ng ating spiritual na pangailangan. Kapasalamat kami dahil sa iyo. Ingatan mo kami pare-pareho at parating kami. Patuloy kami sa iyong panawagan na sambahin iyong pangalan at kami lumago sa aming pagkatawag bilang nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Inaalala din po namin yung mga kapatid na kasama ngayon. Dahil kayo ang Diyos, kayo nakakapatid. Wala kaming magawa kundi ang itagugil sila. Dahil kayo naman talaga lahat ng bagay. Narito kami upang salamat at samantalahin ang pagkakataong ibinibigay sa aming buhay dito sa lupa. Tulungan mo po ako sa aking paghahatid ng inyong salita. May maluwalhati kayo at maihayag ko kasama nyo kung ano po ang nais po ninyong marinig namin. Maintindihan namin. Salamat po aming Ama sa inyong kamay na kitid sa akin at nagdala sa aking mga kapatid. Jesus, sa ngalan ni Kristo, ito po ang part 2 po yung ating pag-aaral. Same text, 1 Peter chapter 1. 16. Ito yung part. Ating topic ay high calling. Sana po maliwanag sa inyo na ang tayong mga Kristiyano ay tinatawag nilang tinawag. At siguro papasuin natin yung verse 15. Peter. The more na naiintindihan mo dito, yung sa 15, yung verse 15 ng Peter. Ano ba po ba gusto nyo? Sa Bible na lang o dito? Dito? Kasi kung sa Bible, okay lang. Pero kung dito, okay din. Okay. Palagay ko, hindi kayo na umimik dito tayo. Halip, yamang banal lang sa inyo yung tumawag. Ayun ho, yun po yung aking gusto na sa Kristiyano ay merong tumawag sa Kanya. At yung tumawag sa Kanya, alam natin yan, ay ang panawag. Ay tinawag tayo upang maging banal. Alalahanin po ninyo, pag sinabi natin Kristiyano, ito po yun, ano? Hindi naman talaga tayong banal. Tinawag lang na maging banal. Sana po malinaw sa inyo, okay? Kaya kung po banal, hala pong matinugay ka tao, hindi tayo spiritual sa ating kalagayan. Huwag nang ipapasok sa inyong sarili na tayo ay matutuwid at banal sa ating kalagayan po. Dati tamo pong banal. Ngayon, tinawag tayo upang maging. Hindi ka tinawag dahil banal ka. Okay? Wala ni isa sa ating tinawag ng Diyos dahil si karapat-dapat.
mali po yun. Mali po yun. Diba, kasi nakita ako ng Diyos, mabait ako eh. Nakita ako ng Diyos, matuwid ako. Nakita ako ng Diyos, magaling ako. Hindi. Nakita ka ng Panginoon na pulubi, nasa kadiliman, ikaw ay hindi karapat-dapat. Ngayon, tinawag ka niya upang maging banal. So, kailangan ma-realize natin, hindi tayo holy. Alam niyo po ba, pag hindi tayo holy, parang hindi tayo tao. Kailangan makita natin, di ba minsan tinanong ko sa inyo yung ating sermon, do I believe that I need to be holy? Do I believe that? Ako ba'y sumasampalataya na ako'y naniniwala na kailangan maging banal? Then na kayong adduang karakter kayang Bible na may gising ang bugyan tinibagay. Isa ito si Isaiah. Si Isaiah, wala siyang kaalam-alam sa kanya. So chapter 6 ng Isaiah, nakita niya mismo ang Panginoon nakaupo sa trono sa taas. Nung makita ni Isaiah ang Panginoon, vision niya na, hindi ko sinasabi, nakita niya talaga yung deity ng Panginoon. Walang sinasabi nga, pero nakita niya nakaupo sa trono. Okay? Sinisimbolo noon lagi, tatandaan nyo, hindi natin katulad ng Diyos. Ang Diyos, laging may control ng lahat. Lagay, nakaupo sa kanyang tronong mataas. Hindi natin siya katulad. Tayo minsan, tagumpay, minsan bigo, minsan masaya, minsan malungkot. Hindi siya gano'n, hindi gano'n ang Diyos. Ang Diyos ay eternal, nandun siya lagi. He cannot lie, He cannot err, He cannot fail. Kaya, dapat tayong pagtiwalan eh. Nakikita niya, ano ang sinisigaw ng mga anghel, ng mga seraphim? Nakita yun ni Isaiah. Sabi, Holy, 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 Lord God Almighty, the whole earth is filled with your glory. Nung nakita ni Isaiah ang Panginoon sa kanyang kalikasan bilang banal, ikit na yung kanyang sarili. Ano nakita niya sa kanyang sarili? Banal? Hindi. Nakita niya na meron siyang maruming. Yung kapurihan, yung kadalisayan ng Diyos, nag-reflect sa kanya, isa siyang marumi. Kasi nang minsan, hindi mo makita yung sarili na makasalanan. Hanggat hindi mo nakikita ang Diyos ay banal. Ang issue sa ating pinag-uusapan dito, hindi naman yung maging banal kayo. Hindi lang yun. Ang issue rito, kaya na ako'y banal. Kapag natuklasan natin, na-discover natin ang kalikasan ng sino ang Diyos ay banal, halos solve na lahat ng problem. Ang problema ng tao, ignorante siya sa Diyos, kaya hindi niya makita ang kanyang sarili. So, nung makita ni Isaiah na ang Diyos ay banal, ikit na yung kanyang sarili, ay na Diyos mo. Anong ibig sabihin nun? Oh, kailangan akong malinisan. Ito yung aking need. Kailangan akong madalisa, kailangan akong ma-deliver, kailangan malinisan ang aking labi. Nakita niya yun. Minsan, kaya biyata mo, tita, kailangan ko luminis sa isip, marinat ko isip. Marinat ko salita, marinat ko biye. Marinat ko kayong gagawang ko, kayong aldoldo ko biye. Kailangan makita natin yun. Kasi pag hindi mo nakita yun, hindi ka mabubuhay ng karapat-dapat sa Diyos. So, nung nakita, anong nakita ni Isaiah? Yung kabanalan ng Diyos. At tandaan nyo, sino man sa atin ay hindi mo matutuklasan ng iyong sarili hanggat hindi mo nasusunod sino ang Diyos. Be holy, for I am holy. Yun ang motibo. Halimbawa, kasi ang problema ko, hindi ko makita yung sarili ko eh. Well, pag hindi mo nakita yung sarili mo, hindi mo pa nakita ang Diyos. Dahil kapag nakita mo ang Diyos, nakikita mo ang iyong pangangailangan buhay. Ano ang nakita ni Isaiah? Of course, tandaan nito. Si Isaiah, propeta yun. Major prophet si Isaiah. Pero alam niya naman, pag ikaw ay natabi sa Diyos, nalimpi ka sa Panginoon, sasambulat ka, makikita mo yung sarili. Nakita ba ni Isaiah na malinis siya? Ikit na, marinat siya asbo. Siguro, ano ba yung ibig sabihin maraming labi? Siguro, bulero yan, mapamiro yan, alakya lugar. Kaya maglaran niya minsan, lying lips. Ibig ba sabihin, Pastor, ang isang tao na bubuhay sa kasinungalingan, dapat siyang nilinisan asbo? Yes. Dumi yun eh. Ang kasalanan, dumi yan. Di ba? Diba? Marinat na isip. Kaya sabi ko, wala akong ligtas dito. Mga tao kami, makasalanan kami. Marurumi kami, mata,
Labi, isip, kailangan ko. I must be holy. Kailangan ko mabuhay sa kabanalan. Remember, sasabihan kay Cain, God does not want you to be happy, but to be holy. Hindi niya libre ko sabihan. Sa Kapampangan, gusto ng Diyos na maging banal ka, kaysa sa ikaw ay maging masaya. Masaya incidental ito. Kanyang kulto ito. Dahil kultong religion, hindi nila papasok sa kapilya, gusto nila blessing. Yun ang una. Hindi nila gusto makilala ang Diyos sa masyang malalim na kalagayan. Gusto nila peace. Gusto nila blessing. Gusto nila material blessing. Gusto nila walang problema. Incidental yun eh. Ang unang-unang dapat na makita natin sa kapilya, sa iglesia, bilang mananampalataya, who is God? I want to know God. God is my business. Yung preach ko kayo, that's why minsan offensive. Sana siguro yung buri. Offensive ko minsan mag-preach kasi pipreach kay Diyos. Kaya kung vlogger ako kayo bubolan. God is a holy God. And without holiness, no man will see the Lord. Mo isipan ng membro, kaya kapilyo. Mo isipan ng lagyo mo Kristiyano, kung walang personal na kabanalan, walang makakakita. 12:14, and in Hebrews. That is why personal holiness is highly important to God. May pwedeng pag-aralan ng Bible from Genesis to Revelation na mo akit na yung personal kabanalan. That is why, in changing church, it is written, be holy. Not only be upright, be truthful, be righteous, but be holy. Higher attainment yun. That is why yung kakong title, high calling. Bakit? It's because in Kristiyano, matas sa standard. Ngayon yung mga umpisal ko kayo. Hindi madali ang lumakad bilang totoong biblical. Hindi siya. Hindi natin magagawa. Hindi ko magawa. Alam ko, hindi nyo magagawa by the grace. Magpakabadal ko, kaya yung panahon na hindi. Sanlibutan. Kabilaan ang mga tao, walang quality time sa Diyos, puro busy. Puro inasikaso ng tao, ang kabuhayan dito sa lupa. Paano ko gagawin yun? Kasi yung panahon tayo ngayon, tagalan eh. Ano yung tagalan? Ano yung hinahabol ng tao? Yung kailangan ng katawan. Taliwa yung kailangan ng kalagwa. Yan assist siya po ka rin. Kung ano? Pero napakahirap sa panahon ito. Mabubuhay tayo sa panahon ni Noe. Like in the days of Noe, di ba? Bakit ginunam ng ang Diyos ang mundo? Well, in priority dahil tao kanita, kaya ang panahon ito, walang iba kundi ang kanilang kakainin, tiyan, dadamitin, sa mga bagay na fleeting, walang spiritual. Ibig sabihin na walang kabanalan. So, huwag yung magagalit sa akin. Pag sinasabi ko ito, kasi, kailangan natin makita yun. Kailangan ko bang maging dalisay sa buhay? Why? Because God is holy. Why po? Lagi sabihin dahil minuan ng propeta, dahil kasaysayan ng iglesia, makikilala niyo ang mga Kristiyano sa kanilang bunga. Hindi yung membership, hindi yung activities, hindi ako nagpipreach dito, hindi yun. Napakahalaga yung buhay. Kasi nga, ang issue rito, ang taas ng standard ng Diyos is holy. I am holy. Ikitay Pedro, Isaiah, Peter. Sabi niya, ihulog mo ang lambat mo. Inihulog ko na po. Nevertheless, at your word, ihulog ang lambat ko. Wala silang nahuli. Inihulog ang lambat. Hindi ba? Tapos, nakahuli sila ng daming isa. Halos magkasinsira yung kanilang lambat. Yan ko lang. Na nung ikit ng Pedro, nung sila yung makahuli, ano nakita niya? Yung huli? Ano nakita niya? Depart from me. Tumayo ka sa akin. Ako isang.
Yung problema na dating Peter, asan? Material. Hindi siya makahuli. Siyempre, kailangan nila ng huli para may makain siguro. Kaya business nila yun eh. Pero nung makita niya ang galaw, ang milagro ng Panginoon, nahuli siya. Hindi niya na nakita yung isda. Ano nakita niya? Nakita niya yung kanyang sarili. Ano siya? Oh boy, I'm a sinner. O ito yung burihan ng aking ting Diyos. Kaya yun ang gustong makita ng Panginoon para sa iyo. Lord, I'm a sinner. Burihan sabihin, pag sinabing I'm a sinner, ikaw ay makasalanan, ako ay napapahamak. Matay na ako kanina, nakyang kapampangan. Isaiah, ito yung burihan sabihin 6. Sa aba ko, makalunas ko kanina, matay na ako kanina. Why? Kasi ang labi ko ay napakarumi. At salamat ang Diyos ay isang Diyos na maibigin. Ano ginawa ng Diyos? Eh, dinilinis siya. Isa sa pinapasyalan ko laging kabanata sa Bible. Psalm 130. Akin lang to Dalas kong pasyalan yon. Ano sinasabi doon? Lord, kung ililista mo ang kasalanan ko, hindi ako tatayo. Akin yun. Ginoon ng bilangan mo, failure, mistakes, yung paulit-ulit kong kahinaan. Hindi ako tatayo. Tutuya ka ako, kubado kayo. Pero ano sabi niya doon? Hindi siya nagtatapos doon But in you, Lord, there is goodness. Nakita niyo yan. Sa buhay natin, kahit tayo ay hinugasan ng kanyang tulong. Lord, if you will keep record, and I've been this, madalas kayong bakit din ng purify your people. Oh God, cleanse us with your fire, oh Lord, that may we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make me holy, Lord, we pray. But wait, in your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people. So, pag sinabi natin holy, sasariwain ko lang sa isip nyo. Holy tayo holy people of God. Pag sinabi natin holy, we have been consecrated to God. Ano ibig sabihin nun? Tayo ay itinalaga sa Diyos. We have been set apart. So, nakikita nyo, pag sinabing holy, saints, Christian, binukod. Hiniwalay. We have been called to a life that is different. Ano po ko sabi? We have been called to a life that is different, that is substantially different. Ibig sabihin nun, tinawag ako sa kakaibang buhay. Panahon mo kung nagbibiro tayo sa mga buhay. Alien kayo, alien ko. Pilgrims, sojourners, dayuhan sa daigdig na ito. Bakit tingnan nga, Brad, yung 1 Peter 2:9? Ulit-ulit lang yan, pero re-remind na kayo. God bless us sa pagbasa ng mga talatang ito. Ito yung church. Church, sa akin do, at sa inyo yan. Anong church? That of what? Kayo'y isang dahig, hirang, isang makaharing pagka-sacer, dote, especially, bansang, banal, bayang, pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Hindi na po Ba't hindi na? Ninungita mo?
Sino tayo? Bansang banal. Ibinukod. Alam mo, maresto sa akin dyan? Paghahari ka ng Diyos. Di ba? Di nang magibandi ka na ako. In church, sino nagmamayari sa akin? Bilang Christian. Ang Diyos. Special. Ibo rin sabihin, I say this with reverence. Responsibility na ka ng Diyos. Akala mo kung sino ka, kung Kristiyano ka, marami kang problema ngayon. Problema na ng Diyos yan. Paumanhin sa aking salita. Paumanhin, please. Ang ibig ko lang sabihin, responsibility ka ng Diyos kasi sa Kanya ka. Paghahari ka niya. God's peculiar people. Holy nation. So, may nagmamayari sa akin? Yes. Sino? Ang Diyos. Ibig sabihin ng Diyos na may control, ang Diyos na may bahala, siya ang tumawag sa'yo, siya magpapabanal sa'yo. Ngayon makayaresto. Verse 10. Na lang nakaraang panahon ay hindi bayan. At sa buong ngayon, bayan ng Diyos. Ikit siya po yung Kristiyano, folks. Dati, nakamambandi ng Diyos. Dati, hindi kanya tao. Ibig sabihin, dati, hindi kanya anak. Pero ngayon, ikaw ay tao ng Diyos, bayan ng Diyos. Paano nangyari yun? Please listen to me. Nangyari yun dahil kay Kristo. Ngayon, dahil ikaw ay bayan ng Diyos, at siya'y holy, anong tawag sa'yo? Sabihin, holy. Kwento kaya ng diabetes. Nalabay akong TV. Nagamit niya ako yung bilang illustration. Nanonood ako, TV. Tagal na ito, siguro taon na. Nung bagong panalo, yung mga nagtagumpay at nanalong senador. Nanalo doon eh. Tapos, yung mga nanalong senador doon, ang kanilang excuse ay ganito. Yan. Hindi ako marunong sa batas, hindi ako marunong mag-English, pero senador ako, sabi ng batigang senador. Tawa ko eh. Kapag nabiyasang English, wag kilog ka kayo. Wala ka palang alam sa batas, ba't ka pumasok dito? Alam mo namang sa Senado, pag senador ka, gumagawa ka ng batas at nakikipag-communicate ka sa English language. It's supposed to be, nung senador ka, dapat magaling ka kaya batas, magaling ka mag-English. Medium ka rin English. Ngayon, excuse ka doon. Ako po biyasang English. Wala akong masyadong alam sa batas. Parang ganito yung Christian. Ako banal. Huwag kilog ka kin. Hindi ako holy. Hindi ako spiritual. Ba't ka pumasok bilang Kristiyano? In a sense, sasabihin kaya nandito. Of course, pag Christian ka, pag sinabi mong ikaw ay tumanggap ni Kristo, ang tawag sa iyo ng langit, ng kataas-taasan, be holy. Hindi mo ba naririnig ang Diyos? Ganon yung senador. Siyempre, kasi senador, yan naman mahinisuto. Bulpukin kayo ng angel eh. Kaya naman, hindi kailangan ng popularity dyan. Ang kailangan dyan, brain. Bakit senado? Yan naman ng gobernador eh. Kaya nga, tama yung Batikan. Ano sabi niya? Hindi, bagay eh. Pahirapan mo kami. Well, yun ay simpleng ilustrasyon. Pag sinabi ng Bible, magpakabanal kayo, pumasok ka sa bagong kalagayan. Ano yun? You are in Christ. If anyone is in Christ, is a new creature. Hindi mo sasabihin, ano po bang pagpapakabanal ay sa mga spiritual na elitista? Special na tao? Hindi. Sa pastor lang, sa missionary, sa apostles, sa mga evangelists, sa elders, sa workers, hindi. Lahat ng Kristiyano nagtataglay ng pangalan ng Kristo. Ay dapat kasama lahat sa pagpapakabanal. Lalaki, workers, elders, layman, members, pati rin kakalutkot kayo yung sound system rin eh. Yung magalinis siya, hanggang ka rin. Lahat tayo. Yung salitang pagpapakabanal, hindi siya sa mga elitista, mga spiritual special na Kristiyano. Hindi.
Yung lahat. Kumikilala. Tinawag ng Panginoon. Lahat tayo. So, ano ba ang kalagayan natin ngayon? Nasa state tayo ng grace. Sasabihin ko sa inyo, ito ang pinakapakay ng Panginoon. Pwede ba nating pasyalan muli yung Romans chapter 12? Ano yung mga katotohanan dito dapat nating maintindihan? Kasi without understanding, napakahirap niya itong din. Pero tignan natin yung nilalaman dito, Romans chapter 12. Verse 1 tayo. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyo makatuwirang paglingkod. Okay. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo, napakahalaga yung salitang kaya. Ano ba? King James yung Bible na yan, di ba? Kaya nga. Yun yung kaya nga. Kaya nga. Okay, now. Huwag kayong isasawa. Gusto ko lang i-explain sa inyo ito. Okay. Pag sinabi natin, therefore, sa English, kaya nga, tumutukayan yung nauna. Yung prior thought. Ibig sabihin nun, yung kaisipang dinidiscuss ni Apostol Pablo, ano yun? Chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 11. Now, pag sinabing, ano ba dinidiscuss ni Apostol Pablo? I tell you, balo mo yung Romans, yung miniature na yung Bible. Ay, gusto binasa mo yung Romans, bala mo, miniature yan, microcosm po rin sabihin ito, parang binasa mo ang buong kasulatan from Genesis to Revelation. Andyan na lahat sa Romans. So, pag sinabing kaya nga, okay, may ibig sabihin dyan si Apostol Pablo. Ibig sabihin nun, kung ano yung sinasabi ko nung mga una, prior to yung kasulukuyang sinasabi ko, nagkaunay yun. Okay? Tapos sinabi ko, pag nag-aaral tayo ng Bible at gusto nating sumunod sa Diyos, muna kayo mahakbang hanggat hindi nyo naintindihan yung mga nauna. Now, ano ba yung dinidiscuss ni Apostol Pablo sa mga nauna? Pag-ibig ng Diyos, pakasalanan ng tao, justification, calling, and glorification. Yan ang dinidiscuss niya. Pagdating dito, iba. Ang ibig sabihin, ang dinidiscuss, tinatalakay ni Apostol Pablo sa una, ano baga ang ginawa ng Diyos sa'yo? Pagdating dito sa 12, ito naman ang iyong gagawin. Okay? Now, ito yun. Okay? Doctrine and duty always go together. Naramdaman niyo ko po, doctrine, okay, po pwedeng yung Kristiyano, wala yung doctrine. Maging kulto yan po. Nakikita ang maging kultong preacher ngayon si Kachito. Ngayon yung maging kulto yan. Linto kasi yung talakad na. Kaya tuturong doctrine, yung tuturo na, puro practical. Wala yung foundation. Ako na sa building nyo, kilala yan siguro. Maraming bang lalabas dyan. Then, alam nyo, ang mga kulto, ganyan, ang mga kulto, gusto nila yung masaya. Success ang unang hinahanap. Hindi sila mahilig doon sa naintindihan ko. So, kasi nga, ang pag-aaral ng doktrina ay boring. Pero ganyan si Pablo, ganyan din si Pedro. Kaya po, bakit sabihan na kayo, kayong agad yan, Kenny, kayo rubo sasawa, huwag ang mag-aaral, mag-discuss.
Minsan talaga. Laban na ako ng karerang puro doktrina, nakipagtalas na alaking di. Kaya lauso mo naman dito. Paro da nga ning tuto, mapagdepensa na yung Bible, pero di na yung karerang di. Maliwa mo naman, iba yon. So, pinakikita ko sa inyo ngayon, pinakikita ko yung salitang kaya nga, doctrine, then life. Okay? Kung alam mo yung pinaniniwalaan, tinutulak kung paano ka namumuhay. Right doctrine leads to right living. Sabi niyo minsan, nabubuhay ako sa Diyos, pwede kayo Diyos improve sa emotion. Pwede ito. Kailangan tama ang iyong naiintindihan para maging tama ang iyong lakad. Laging ganon ang diskarte ni Apostol Pablo. Kanya po, sabihin ko kayo, metong ka rin makalago ka rin Kristiyano. Mani po isa sa nakatutulong para tayo lumago bilang Kristiyano is to read books. Read books! Babalansin nyo, pursunawa rin gadget. Alam yung quality kaya relasyon kayo, kaya mag-spend time kayo Ginoo. Tama kanyang ka. Para lakas ka. Ating timing na anumang gagawan tao, pero tandaan nyo, ang problema ng tao, naman nangyari naman wala kayong Diyos, alam agad din Gusto ng TV, ang buklat mo, ang pang gadget, o reto mo, walang Bible reading, walang prayer, hindi maging utak, kalburo Tatangin doon, ikang mismo makonfuse kayo yung spiritual life. Ito sabihin mo kayo. So, spend time with the Lord. Mo itang malaking papasyalan niya yung Ginoo. Aliway itang papasyalan mo yung tao. Aliway itang talagang mamugad ka kaya. Halimbawa, yan sa Panginoon. Kaya nga si Martha at si Mary, di ba? Hindi, kaya ako sinasabi sa inyo ito, para maranasan natin yung tinatawag nating victorious Christian. Apart from me, you can do nothing. So, yung kaya nga, ito na, importante yan po yun. So, kaya nga, gawan Diyos. Bakit kaya po kayo Romans chapter 8? Verses 20. Classic yan po yun. Itong babasahin ko sa inyo. Classic verses. In chain na ning kakatang kaligtasan. Ito yung kadena. Ito yung gusto ko maintindihan natin. Okay. At tignan natin, anong sinasabi rito? Wala ba si Rose? Nasa loob. Hindi ganun. Okay, sige. Romans 8, 28 to 30. I tell you, puri ka sabihin niya kayo, classic niya po yun Tanatandaan niya po niya pabasa kayo. May kaunayan ba ito sa ating pinapaksa? At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ang ila ng mga tinawag at sunod sa Kanyang layunin. Okay, now, kung tayo Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos, ano ginagawa ng Diyos sa iyong ikabubuti? Remember that. Remember that. Maaaring sabihin nyo, itong nangyayari sa akin, ayaw ko. Sa ayaw mo. Yan ang tinitignan mo. Pero hindi mo alam kung ano ginagawa ng Diyos. Ginagawa kang milagro ng Diyos. Hindi gagawa ang Diyos ng milagro sa paligid mo, ikaw magiging milagro. Nakaranas na ba kayo na napakahirap pakitungman ng mga tao? Very difficult people. Kung gusto mo, ayaw itong mga tao ito. Yan ang bibigyan ng Diyos sa iyo, sanctify you. Ang binabago ng Diyos, hindi yung paligid mo, ikaw. Ang binabago ng Diyos sa congregation, hindi congregation, hindi pastor. Naintindihan nyo ito? Una sa lahat, ang babaguhin ng Panginoon, of course, di pastor. Importante mag-message kasi aking message na. Ang messenger pa mo. Ganun din sa inyo. No exception. Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti mo. Maaring ayaw. Bakit ang dami mong failures? Bakit ganito? Ulit-ulit.
Hindi mo alam, kasama yun sa disenyo. Hindi mo alam. Kasi maraming kasalanan sa buhay natin na tatapyasin ng Panginoon. That's why katiwa-tiwala yung Diyos, wala niya susunod. Sapagkat ang mga nakilala niya, una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kasi mumunayan pa yan. Mumunayan. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Sanctification na. Okay, ano sabi niya dyan? Lalo niya yung Kristiyano, bakit na mag-aaral tamang doctrine? Kailan tinawag ng Diyos ng Kristiyano? Patad ko, hindi pa kayo ipinapanganak. Alvin Kennedy ni Billy Graham. Hindi na ba? Karano. Karano kong gigising alas 12. Gising na ako sa Sunday. Pinunod ko sa kanya, 1957. Eko pa tao. 1957, eko pa tao. Maluwat pa. 1957, mag-preach yun. Preach na yung gospel. Aliw na, aliw talaga ako. Sa New York to, 100,000 yung mga tao. Pinipreach na talaga yung gospel. Pinipreach na Jesus Christ. Pinipreach na ang sin. Talagang inahatak niya yung tao. May mukha sa tao na mag-repent, kilalanin ng Panginoon, bigyan ng direksyon ng inyong buhay. 1997. Pero hindi pa ako yung pinapanganak, pero 2024, nakikinang ako nila, yung pagkain ko ngayon. The same message. Mula kay Adan, kay Eva, kay Abraham, kay Moses, the same message. The same gospel. Sana nag-uisipan, dahil minunang tao, kaya tamang minunang panahon. Imagine 1957. Bata-bata pa si Dr. Billy Graham, talagang very dynamic. Daming tao sa New York. Nandun si Nixon, Vice President si Nixon. Si Nixon pala yung naging Vice President ng Amerika. Minsan, ang Amerika ay ganito. Kaya ang Amerika, liwanag ngayon eh. Ang Amerika ganito, tinang foundation. Ang dumadalo sa mga kusada, mga politiko, nakikinig siya na nandun. Kasi yung foundation nila eh. At natingin ko, Dr. Billy Graham, 1957. Salong-salo ko yung message para akong kumakain sa Starbucks. Pero yung sabihin ng moderno, hindi pa naman ito. Yung word of God talaga maging obsolete. Nila lang, okay, puso. Now, ba't ko sinabi yun? Sabi ko, hindi pa kayo naging tao, tinawag na kayo. Yung mga nakilala niya, noong una ba, kailan yung una? Before the foundation of the world. Oops. Ang tindi ng hiwagang niya, ang tindi ng doktrina niya. Alam ko, high doctrine yan. Pero yan ang sinasabi ng scripture. Now, may panwalan yan. Pirata niya yung Bible yun. Kamanwala yung pinili na hinirang nakakanita pa, yung makasulat yan. Noon pa. Kaya dakila yung Diyos kanyan. Nanong kawala mo? Atin niyang ikapahamak ang isang Kristiyanong tinawag ng Diyos. Siya ay mawawala, kailanman ay hindi. Ngayon, pag tinrabaho ka ng Diyos, remember, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, hindi based yun. Hindi mo ako, baka isipin nyo, tinawag ako ng Diyos kasi maging mabait ako, tatanggapin ko siya, magdirikod ako, kaya ako tinawag ng Diyos. Whatsoever, wala doon. Tinawag ka ng Diyos, nung ikaw ay makasalanan pa, nung ikaw ay talipandas, nung ikaw ay hindi ka dapat noong kailangan ng Diyos. Kaya kung didemanda, ayun makasulat. Tapos, ano yung gagawin ng Panginoon? Sabi niya rito, itinalaga niya, verse 29, please. Itinalaga naman niya, para saan? Upang, sabi niya, tulad sa larawan ng kanyang anak, na siya ang maging panganay. Ano yan? That's sanctification. Now, ito yung ultimate para makita natin, yung plano ng Diyos kay Nyato. Anong plano ng Diyos kay Nyato? Gusto lang makita ng Diyos si Kristo. Kaya kinukan, ano man yung sitwasyon mo, yung pakyanan ng Ginoo, yung akit na Kristo, karimbanang mananambala. The ultimate. Bahaya kaya yan? Kung mo sabihin, Pastor,
Pakiligo eh. Ano kaya ang plano ni kinuha na ako? Lord, ano kaya ang plano mo sa buhay ko? Ako, dito, magiging successful. Ay, ako balo ito. Pero isa sasabihin ko sa'yo, ang pinaka-ultimate na plano ng Diyos sa'yo ay larawan ni Kristo yung makita sa'yo. Kaya nga ang holiness is God-likeness is Christ. Halimbawa, ating kang problema ngayon, pero wakakit day Kristo kaya ka, tsura ka rin plan ni Diyos. Kaya namang problema ka, kaya nakatangin ka, kaya may sakit ka, kaya pinagpala ka, kaya hindi ka, of course. Pag nakikita si Kristo, yun ang plano ng Diyos. Remember, karuguro kong kapatid, araw ko gagamitan yung salitang good luck. Yung salitang good luck, yung Christian ganyan, demonyo. Ginagamit niya yung good luck. Kasi ang Kristiyano ay hindi siya halos swerte. Then terminology nga rin, ka bang Kristiyano rin? Ano ba yung maraming sinasabi? Oh my God. Christian words din. Hello, student. OMG. Oh my God. Habang God bless eh. Pero yung Christian. Good luck. Good luck. Bakit po? Muling ka rin talaga nga rin. Yung Kristiyano, siya ay nasa soberanya ng pamamahala. Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Then, tingnan mo yung sabi nito. At siyang mga itinalaga niya ay Kanya nawang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. The chain. Ayan ang kadena ng Kristiyano. Ang Kristiyano ay tinawag. Pagkatapos yung tinawag, inaring ganap. Justification. Pagdating sa taas, sanctification. Ano yung kahantungan ng Kristiyano? Of course, ano yung past tense yun? Ano yung past tense yun? Niluwalhati din naman niya. Finished product na yan. Ano yung niluwalhati? Magiging katulad mo ang Panginoon. Hindi bilang Diyos, kundi saan? I shall see Him as He is and I shall be like Him. Na ang Kristiyano, ang tumawag sa Kanya, nag-umpisa ang Diyos, tatapusin ng Diyos. Eh, hindi ako naging Kristiyano dahil ako lamang ay sumunod kay Kristo, tinanggap ko sa sarili kong galaw. Hindi. Ang Kristiyano ay tinawag ng langit, ng Diyos, tinatrabaho ng Diyos, ang Diyos ang nagmasimula, ang Diyos ang magtatapos. Kaya na pwede rin good luck, good luck. Oh my God, oh my God. Hindi natin ginagamit yun. Ginagamit natin, all things work together for good to them. Now, God. Akit may Kristiyano, magkasakit yun. Yung Diyos, naka po, Bren, nakalapuan. Dito. Yung Diyos, kontrolado yung kaya ganang bagay. Kamalas. Karakal masakit kami, hanggang sumpa ba naman siya, pero kamalas. Kasi self-pity is from the devil. Sabi po, yung Kristiyano, nakikita niya, parang naaawa siya sa kanyang sarili. Nakikinig ka sa demonyo, pag gano'n. Adi, reality po eh. Tita po, malilari ka na ako. Hindi mo lang anong plano ng Diyos. That is my point. At lahat ay tinatrabaho ng Diyos. Inuulit ko, lahat ay tinatrabaho ng Diyos upang si Kristo ay mailarawan. 10 minutes, 5 minutes. Muli natin puntaan ang Romans chapter 12. Binuksan ko sa inyo ito last Sunday. Hindi ko natapos. Hindi ko pa rin matatapos. Pero ibigan ko kayo ng mga katotohanan dyan sinasabi ng Bible. Okay. Binuksan pala natin kanina, no? Sorry. Okay. Give me 8 minutes. 8 minutes. Okay.
Yung salitang kaya nga dyan, therefore, sa English, King James Version, 4 yan. 4 yan. Now, ala kong tayo mamasa, pero banggitan ko kayo. Ang unang therefore na mababasa sa Book of Romans, nasa 3:20 sa King James. Ito, sa King James Version. First, therefore. Now, anong ibig sabihin doon? Therefore, doon ay nagmemensahe ang Bible na ang buong daigdig ay guilty before God. Therefore, all have sinned and fall short of the glory of God. Yung unang therefore, Romans chapter 3, verse 20. Now, ito yung pangalawa. O ining kadwa. O ining kadwan, therefore. Nasa 5:1 ng Romans. Anong therefore doon? Well, siguro lang tayo mag-ganyan. Hindi pa tayo Mark. Kaya, yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ngayon tayong kapayapaan sa Diyos. Ano yan? Justification yan, folks. Importante yan. Ang tinibulis yung justification. Tatanggapan ako ng Diyos, kingarapan na sa harapan ng langit. Ako'y tinanggap ng Diyos. Ako'y hindi niya nakitang may sala. Ako'y inaring. Kay Kristo Jesus, kapag ang isang tao ay nakipag-isa, lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad at siya bibihisan ng Diyos ng katawiran ni Kristo. Kailangan nakit ngayon ng Diyos kay Kristo. Ano yun? Yan ang inaaring ganap. Sa trono ng langit, sa korte ng langit, ang isang tao nakipag-isa kay Kristo ay walang kasalanan. Kaya tinatawag siyang inaring ganap. Kaya nga may kapayapaan tayo sa Diyos. Tapos nito mga kapatid, hanggat may kasalanan, walang anumang pagkakasundo. Okay? Ing sanlibutan niya masaya. Kayo man masaya isang libutan. Hanggat ating kasalanan, ay masaya isang libutan. Ing sanlibutan niya ing saya, fleeting, external mo yan, pansamantala. Alang na anumang saya hanggat ating sin. Now, sa isang Kristiyano, siya inaring ganap, pinawi, pinatawad, kaya ang tawag sa kanya, just before. Sino ang nagpawalang sala sa Kristiyano? Sino? The one and only. Puri mo sabihin, Pastor, yung lawya ng ako ng ginungin yung orsay, tinuwasyo ko ang Kristo. Matulad, ganap, anang kasalanan. Kaya nga, yun ang i-claim mo. Aangkinin mo yun. Ipaglalaban mo yun. Nanantayo mo. Eh di, pangalawa na yan. Tingnan natin yung pangatlo. Diyan justification. Yung pangatlo is 8:1. Romans 8:1. Ganun din. Therefore, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Matindi yan. In Diyos, wala in Diyos yung home. Ano Diyos, pag Kristiyano ka, in Diyos, nakaging hatulan. Na, pag mayroong ditong hindi Kristiyano, tapatan na kayo. Under na kaning wrath na ni Diyos. God is not your father, God is your judge. Ninuman kayo matsuketi, na iba magipagkasundo kay Diyos ng Kristo Jesus. In Diyos, eme, ibta. Nanume, hukum. Subalit, kay Kristo Jesus, hindi ka nakahatulan. Ano ang Diyos ngayon sa'yo? He is your Father. Relationship. God, my Father. Sa mga taong hindi mananampalataya, ano ang Diyos? Judge. Kaya nga sabi dyan, ano yung Romans 8:1? Nung kitang 5:1, ano yung Romans? Justification. Dito, assurance. At hindi na po Hindi makasalanan. Guilty. Kaya inaring ganap. Any assurance. Point 12:1. Oh boy. Oh boy. Balik na ngayon 12:1, sir. Point 12:1. Ay Romans 12:1.
Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Dedication na yan. Dedication. Kung naiintindihan mo ang ginawa ng Diyos sa'yo, sinner, justification, assurance, ngayon, dugo, yan dumingin ako kayong ginoo. Hindi lang pasalamat. Yung offering tamo kayong ginungin, tamo magandungin, para kayong kasalanan. Ano yan ko sa Panginoon ngayon? Thank offering. Thank offering, hindi sin offering. Tapos na yun. Last Sunday, di ba? Pinag-aralan namin yun. Dapat, at saka na mo kiti, sasamba. Pasalamat. Yan dugi sarili ko kay Ginoo. Yan at saka na. Kaya, tandaan mo kakanta dito. O kunin mo at tanggapin ang alay ko sa iyo. Panginoon, naririto ang nahin ko sa iyo. Ano yun? Ang buhay ko sa iyo rin nang mula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan. Nung miligtas ka, o yan yung kaya kang therefore ngayon ano? Living. Ihandog ko ang aking sarili. Lord, ito yung kamay ko, gamitin mo. Ito yung mata ko, ito yung tao, ito yung paa ko. Lahat ng akin ay iyo. Time, money, talent, lahat ito iyo. Panginoon. Living sacrifice. Pwede mo sabihin, liligtas na kaningin, ala kayo doon kaya. Yan, doon yung time ko. Di mo yan, ipamagatin. Masakit yan, sacrifice. Of course. Yung mamasa ng Bible, kasakit. Yung mag-prayal doon, kasakit yan. Yung masakit? Singa. Sabihin sa akin. Ang pagdalawa every Sunday, mahirap. Kung hindi mahirap, bakit maraming minsan wala? Daming ginagawa. Yung iba may sakit, yung iba may iniintindi, yung iba may lakad, yung iba may trabaho. Hirap gawin nun. Reading the Bible every day, tapos inuunawa mo, limawa, 1 hour, 2 hours, binabasa mo yung Bible, magbasa ng aklat. Di ba mahirap yun? My friend, sacrifice. Offer your bodies as living sacrifice. Bibatan nyo. Ilagyo na ning Ginoo. Di ba yan? Makalukluk ko yan. Saguli ko mo mag-preach. Ala akong may itong oras eh. Anong gawin nyo? Concentrate. Listen. Uunawahin nyo. Ilang nagpapasalamat. Salamat kayo Diyos. Nanganak din na kita. Lalaki yan eh. So, siguro may sacrifice siya. Ang layo ng Betis. Yung dalawang service ko, tsugi na ay nagtsugi. Maldado lang. Sabi ko ngayon, sir, gusto ngayon kong dalangin, kung may kuntakin. So, mag-ready ka, yan, sir. Daratang yan, sacrifice. Pilit ng iwari, masakit siya, prostate. Hirap na hirap siya. Anak mo pwedeng magbiyahe. Tutumba ako. Ayoko rin mag-tricycle. Lalo akong napapagod sa tricycle. Naranasan ko na yung tricycle dyan. Lalo akong napapagod. So, praise God, may sacrifice siya. Kailangan? Yes. Kayo sacrifice? Yes. Lukluk again. Kulagat mo rin mata mo. Ang dami mo sa message. Tag-iwas kang iwas. Kaya magsalita ka ng Diyos eh. You see? Bakit? Pasalamat kayo. Meron ko kayong cross na hindi mo namin dari yan. Namin dari kayong cross. Daya, go, yung buhay, walang kasalanan, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili para sa akin. Tayo hindi ba dumudugo sa ating pagsasakripisyo? Dinaya na kayo pa maglingkod? Kaya nasabi ko lang sa inyo, anong sacrifice to? Sacrifice of thanks. Hindi sakripisyo sa kasalanan. Tapos na yun. Ngayon ay tayo ay maghandog, magpapasalamat. Aking Ama, iniibig kita. Di ba? Yung awit nga sambit ng labi ko'y magsasabing, minamahal kita. Ang buhay ko, ang isip ko sa'yo.
Panginoon, gamitin mo. Kasi karapat-dapat ng Panginoon. Kaya yung topic ko, mag-start pa. Siguro, tinimbriling din, no? Yung message ko pa mo yan. Hindi ko pa yung pinapakita sa inyo yung what does a living sacrifice look like? Ano ko rin sabihin ng handog na sakripisyo? Wala pa rin. Pero at least, pag-aralan tayo mong yan. Karapat dapat yung Diyos. Balo, nabi yung mag-aral ko. Yung sinabi ng Panginoon, ito ang inyong makatuwirang pagsamba. Logical. Hindi naman naging yan. Logic na. Buri sabihin, makatuwid. That's why, akit yung Bible, sabihan, kung yung utos ko kayo, hindi, sabihan yung Bible, I beseech you, I implore you, I plead with you, I call upon you, I urge you, I beg you. Buri na sabihan ka rin ni Paul. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nakikiusap ako, namamalig ako sa inyo. Na sinabi, this is the language of grace, not of law. Yung lengguwahe na ikakataan ni Diyos, potang pagsabihan na katao, yung ginubala mo, makasabihan mo. Ayan nakababalasik, utusan na mga kanya. Di, I beseech you. Namamalig ako. Ayan o, ng translation. Babasahin mo lahat ng translation dyan. Wala kayong makikita sinasabi. Mininggaman mo. Ito gagawin mo. Hindi, I beseech you. I implore you. Namamalig ako. Nakikiusap ako. Ako yung nagsusuma mo. This is the way God talks to us. Not this is I demand. This is the way. Po ko ay lugod na ni Diyos. Sabi ko kayo. Pag nunod na kayo. Namamalig ako sa inyo. Bakit? Yan talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pilitan. Kaya nga, present your bodies as living. Isang tago niyan, kasi karapat dapat ang Diyos. Is worthy. Is holy. Logic mo, makatuwiran, yung ibigay, yung buong kasalitan. Hindi kayong kapaguran, mapagal talaga kayo kukwento. Muling yung ginula niya yung halimbawa. Dala na rin yung Calvary. The University in Calvario. Kasama yun. Let's pray. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Purihin kayo. Kayo ang Diyos na tunay ang iyong katapatan. Madalas kami ang nagpipail. Madalas kami, Panginoon, kukulang. Pero ikaw ay nananatili sa iyong katapatan. Ikaw ang unang may ginawa. Iniyandog mo ang dugo sa sariling buhay upang kami, Panginoon, mapatawad sa kasalanan, magkaroon ng bagong buhay. Salamat sa pag-asa. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay, Panginoon, yun ang iyong sinabi that all things work together for good to them who love God. Sana'y maalala namin lagi, we love you because you first love us. Thank you, Father. In Jesus'